Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Ako po si Isagani, taga Leyte, 45 taong gulang. Naganap ang kwentong ito noong nasa grade 5 pa lamang ako. At nakatira pa kami sa bahay namin na hindi pa ganoon ka-improve. Paisa-isa lang kasi ang pagpapagawa noon ng aking mga magulang. Nakatira kami sa isang bungalow style na bahay. Semento ang dingding ng kalahati, tapos kahoy naman paitaas. Pawid naman ang bubong, tapos ang sahig namin ay semento na rin pero rough lang. May dalawa iyong silid na katamtaman ng laki. Ang isa ay kinananay at tatay, tapos ang isa naman ay sa amin ng kapatid ko. Pero double deck ang higaan, kaya sa itaas ako at sa ibaba naman siya. Isang araw noon, masaya kaming naglalaro na magkapatid sa labas ng bahay. Habang abala kami sa aming paglalaro, ay napansin namin ang ilang construction worker na nagtatrabaho sa bakanting lupa sa kabila. Ang ingay ng kanilang mga martilyo at lagari, medyo masakit sa tenga kung tutuusin. "Kuya, tignan mo, may mga nagtatrabaho doon." Wika pa ng aking kapatid, sabay turo sa mga trabahador. "Oo nga, mukhang gumagawa sila ng bahay. Sino kaya ang titira dyan?" Sagot ko naman. Agad namin iyong binalita kay nanay. Tanda ko pa noon, naglilipit si nanay ng mga pinagkainan nang guluhin namin siya. "Nay, may mga nag-aayos po riyan sa kabilang lupa oh." Kalabit ko pa sa kanya. Agad naman siyang tumigil sa kanyang ginagawa at humarap sa amin. "Ah, yan ba? Nagpapagawa kasi ng bahay si Tita Mina nyo. Malayong pinsan ko iyon. Bali, second or third cousin yata." Sagot niya naman habang tinutuyo ang kamay sa apron. Tuwang-tuwa kami sa aming narinig, sapagkat ibig sabihin noon ay magkakaroon na kami ng mga kalaro na mga kamag-anak pa, kung sakaling may mga anak din iyon si Tita Mina na sinasabi ni nanay. Nang biglang pumasok si tatay at nadinig pala ang pag-uusap namin, nagtanong ito. "Mahal, taga saan ba sila? Yung pinsan mo na lilipat dyan sa kabila." "Ah, taga rito din yun dati. Kasabay ko nga rin yung lumaki eh. Pero doon sa dulo pa banda ang bahay ng mga magulang niya. Tapos noong makapag-asawa ay sa kapis na nanirahan. Taga roon yata ang napangasawa niya eh." Sagot naman ni nanay. Napansin ko ang palitan ng tingin nila nanay at tatay. Parang may ibig sabihin iyon na hindi namin maunawaan. Dinig ko pa na pinapagalitan ni nanay si tatay at sinasabing nag-iisip ito ng mga bagay na maaaring hindi naman totoo. Hindi naman daw lahat ng nagmula sa lugar na iyon ay ganun na agad. Hindi ko pa noon maintindihan kung tungkol saan ang topic nila. Kaya binaliwala ko na lang din, dahil baka ibang topic na iyon at hindi na tungkol sa kamag-anak namin na nagpapagawa ng bahay sa tabi ng aming bakuran. Makalipas ang ilang linggo ay natapos na rin naman ang bahay na ginagawa sa tabi namin. Pero lumipas na lang ang ilang buwan ay hindi pa namin sila nakikita. Natapos na kasi noon ang Pasko at wala pa rin ako nakikitang taong dumadalaw. Tapos nag-closing na lang sa eskwelahan ay wala pa rin. Kaya tinanong ko na si nanay kung nasaan na ang mga titira sa katabi naming bahay. Sabi niya naman na dumadalaw daw doon paminsan-minsan, pero saglit lang. Sinisilip lang kung tapos na ba ang ipinagawang bahay. Tapos nilagyan ng kandado at umalis na rin agad. Kaya hindi na namin nakita dahil nasa eskwelahan kami. Isang araw ay sinabi ko kay nanay, "Nay, kailan sila lilipat dito sina Tita Mina?" Sabi niya naman, "Hindi ko alam eh. May trabaho raw kasi ang asawa niya na hindi madaling bitawan. Kaya hindi pa rin nila alam kung kailan talaga sila permanenteng makakalipat dito."
Sabi naman ni tatay, "Mahal, hindi ka ba nagtataka? Ang sabi ni Mina na sa Capiz pa sila nakatira. Bakit nakikita ko sila mag-asawa na dumadalaw sa bahay na yan halos kada 2 araw? Napaka-imposible naman kung babiyahe sila mula Capiz hanggang dito sa Leyte tuwing makalawa. Ano yun? Nagpapagod sa biyahe at nagsasayang ng pamasahe?" Nagulat naman si nanay at sinabing, "Sigurado ka, mahal? Nakikita mo silang dumadalaw dyan kada makalawa?" "Abay, oo naman. Pasado hating gabi ko sila kung makita at hindi sila nagsisindi ng ilaw kapag dumarating, kaya hindi rin mapapansin agad." Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni nanay. Tapos sinabi niya, "Sa tingin mo, Leo, umuwi talaga sila ng Capiz ng ganoon kadalas?" Sabi naman ni tatay, "Hindi. Sa tingin ko, may bahay sila malapit rito, kaya nakakapunta sila ng madalas. Maaring may itinatago lang sila dyan. O di kaya, sikretong bakasyonan lang nila iyan. Kapag kailangan na nilang umalis sa kung saang lugar man sila nakatira." Tahimik lang noon na napapaisip si nanay. Tapos sinabi sa aming magkapatid na pumunta na kami sa silid namin para makatulog na. Kinabukasan, dumating sa bahay namin si Tito Ariel. Nakatira siya sa unahang bayan. Bali 3 bayan iyon mula sa amin. Pinsang buo ni tatay si Tito Ariel. Narinig ko silang nag-uusap pagkatapos namin maghapunan. Sabi ni tatay, "Ariel, kumusta sa inyo?" "Hindi maganda, kuya. Akala ko ligtas sa lugar namin dahil wala naman akong nababalita ang aswang doon. Pero nitong makalipas lang na ilang buwan ay naging sunod-sunod na ang panggagambala nang hindi matukoy na nilalang. Ang sabi nila ay baka malaking ahas lang daw o di kaya daga ang dumadali sa mga alagang hayop ng mga taga sa amin. Pero sa dami ng pinatay na mga hayop at itsura ng mga naging biktimang hayop, ay malaki ang hinala namin na aswang ang may gawa noon. Tsaka, hindi naman imposible ang ganon. Yung tipong ngayon dito ang pag-atake. Tapos sa makalawa ay sa kabilang barangay naman. Tapos sa susunod uli, ibang barangay uli. Ano yun? Namamasyal sa bara-barangay ang mga daga at ahas na may gawa noon? Naparito ako kasi nagpagawa ako ng karit at 2 itak kay Mang Tirso sa bayan. Alam ko kasi na magaling siya gumawa ng itak. At kapag sinabi mo raw na gagamitin mo para sa pagpatay ng mga aswang, ay may ginagawa yata siyang ritual o may hinahalo sa bakal para siguradong tatalab raw sa aswang kahit pa gumagamit sila ng mahika. Sabi naman ni tatay, "Ah, oo, tama ka. Mas mainam nga kung kay Mang Tirso ka magpapagawa ng itak." Maliban sa magandang pagkakadarang sa apoy, may ritual pa siyang ginagawa. Nabalitaan ko rin kasi iyon. Ikaw, kuya, hindi ka ba magpapagawa ng itak para may panlaban ka rin? Oo, sige, bukas. Kapag may oras ako, dadaan ako kay Mang Tirso para magpagawa na rin ng karit at itak na para sa aswang. Kahit tag-iisa lang siguro. Teka lang, Ariel, ibig mo bang sabihin ay wala pang nagiging biktimang tao talaga iyong pinaghihinalaan yung aswang? Wala pa naman, kuya. Pero may 2 buntis ang nakunan at noong dalhin sa ospital ay parehong wala na ang sanggol sa tiyan. Wala rin silang nakitang aswang na gumambala sa kanila. Kaya hindi rin masabi kaagad na aswang ang may gawa. Pero kung ako ang tatanungin, sino pa nga ba? Wala naman akong ibang alam na nilalang na sanggol sa sinapupunan ang target. Sa bagay, tama ka naman. Sige, magpahinga ka na. Matutulog na rin ako. Wika pa ni tatay at pumasok na siya sa kwarto nila ni nanay. Si Tito Ariel naman ay doon natulog sa sala namin. May malapad na papag doon na gawa sa kawayan. Kaya komportable rin naman siya doon na makakatulog. Magmula tuloy noon ay naging panakot na sa amin ang tungkol sa mga aswang. Maging sa eskwelahan ay madalas na rin yung pag-usapan ng mga kaklase ko. Makalipas ang ilang linggo
ay napapansin ko na ang pagdalaw ng pinsan ni nanay na si Tita Mina. Natutulog na rin kasi sila ng asawa niya minsan ng isang gabi doon. Tapos kinabukasan pagkagising namin ay wala na sila. Minsan, nakita kong nag-uusap sa loob ng bakuran namin, sina nanay at si Tita Mina. Sabi ni nanay, "Kailan kayo permanenteng mananatili rito?" Sabi naman ni Tita Mina, "Malapit na. Napagpasyahan na namin na dito na tumira ng matagal. Tapos na rin kasi ang project ni Cesar sa Capiz. Kaya malaya na siyang mag-resign at maghanap ng ibang mapagkakakitaan rito." "Ah, ganun ba? Mabuti naman. Para hindi na rin kayo mapapagastos ng malaki sa kakabalik-balik dito para lang dalawin ng bahay." Ilang saglit pa ay nakita kong papasok sa bakuran namin si Tito Cesar. Siya ang asawa ni Tita Mina. Sabi naman ni nanay, "Isa gani, anak. Ipagtimpla mo nga muna ng kape sina tito at tita mo." Baling nautos pa sa akin ni nanay. Tinignan ko muna si tita, ngunit kada magtatama ang mga mata namin, ay umiiwas siya na nakakapagtaka. Sabi ko naman sa isip, bakit kaya siya umiiwas ng tingin? Imposible namang nahihiya siya sa akin. Tapos noong matauhan ako ay agad na akong tumayo sabay sabing, "Opo, Nay." Tapos pumasok na ako sa kusina para magtimpla. Narinig kong muling nagsalita si nanay. "Oo, maganda yung ideya na yan na lumipat na kayo rito. Sigurado namang magugustuhan yung manirahan dito. Dahil maliban sa mababait ang mga tao, tahimik rin ang buong lugar." Makalipas ang isang buwan lang siguro mahigit, ay lumipat na nga sina tito at tita sa katabing bahay namin. Akala namin ay may mga anak sila, pero noong tanungin ko naman si nanay, ang sabi, wala raw. Ilang beses na raw nagbuntis si tita pero palaging nakukunan. Iyon daw ang kwento sa kanya ni Tita Mina noong mapag-usapan nila ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Kaya nalungkot kami pareho ng kapatid ko. Wala pa rin pala kaming makakalarong iba, pero ayos na rin. At least may kapitbahay na kaming malapit. Isang araw noon ay nabalitaan namin ang pagkamatay ng alagang mga manok ng isang sabungero sa amin. Ang sabi ng iba, baka raw dahil sa sakit. Pero sabi naman ng sabungero na walang sakit ang mga alaga niya. Paano naman magkakasakit? Kargado ang mga iyon sa vitamins dahil mga pangsabong nga. Talagang may naminsala raw na aswang dahil butas ang tiyan at sinipsip ang dugo ng mga alaga niya noong kanyang makita. Naisip ko tuloy noon na baka naman nagkataon lang. Pero napansin ko kasi na magmula noong lumipat sina tita sa amin, ay nagsimula na rin ang pagkamatay ng maraming mga hayop. Nagsimula nang kumalat ang balita na nakarating na sa lugar namin, iyong mga aswang na sumasalanta rin sa ibang bayan. Noong una ay binabaliwala lang ng mga tao. Ganun naman yata hanggat wala pang taong nabibiktima, ay kung ano-ano pa ang sasabihin ng iba. Hanggang sa may mag-asawang natagpo ang patay sa boundary ng bayan namin at kabilang bayan. Ang sabi noong tricycle driver na nakakita roon ay ang lalaki ang nakita niya. May malaking sugat ito sa dibdib at sinasabing iligtas daw ang asawa niya dahil tinangay ng mga aswang sa kasukalan sa gilid lang din ng daan. Pero natakot rin ang driver kaya agad iyong umalis at nagpunta sa barangay para makahingi ng tulong. Pagkabalik nila ay binawian na ng buhay ang lalaki. Hindi rin nila natagpuan ang buntis na asawa noon na sinasabi noong lalaki na iligtas. Doon na natauhan ang mga taga sa amin at naniwala na talaga. Isang araw, tuwang-tuwa na umuwi ang aking mga magulang. May dala ang mga itong cake, yelo at titimplahing juice na ikinatuwa naman namin ng sobra. Ayon pa kay tatay, nagaling daw sila ni nanay nagpa-check up at napag-alaman nila
na nagdadalang tao si nanay sa aming magiging bunsong kapatid. Tuwang-tuwa kami ng kapatid ko dahil madadagdagan na kami. Pero noong mapag-usapan na mga buntis ang madalas puntiryahin ng mga aswang, ay nakaramdam rin ako ng kaba. Alam kong wala akong magagawa para protektahan si nanay sa aswang kapag nagkataon. Grade 6 pa lang ako noon at payat lang din. Kaya anong mailalaban ko kung may aatake sa aming bahay na aswang? Simula noon ay pinag-iingat na namin si nanay sa mga galaw niya. Hindi ko na rin siya hinahayaan na mag-igib ng tubig para sa kusina. Kaya inaagahan ko ng umuwi galing sa eskwelahan para ako na ang mag-iigib ng tubig. Kung sakaling nakakapagod ang gagawin niya, ay pinakiusapan siya ni tatay na humingi ng tulong sa amin upang hindi mapaano ang dinadala nitong sanggol. Hindi na rin namin siya masyadong pinapalabas ng bahay, ngunit dumating ang puntong sinuway niya ito. Wala pa kasi si tatay ng mga oras na iyon at kinakailangan na sunduin ng kapatid kong babae. Hindi naman ako pinayagan ni nanay na mag-isang sumundo, kaya't umalis kaming dalawa. Noong papunta kami sa eskwelahan ay mabilis lang kaming nakarating sapagkat nakatricycle kami. Ngunit noong pabalik na ay nilakad na lang namin sapagkat wala ng tricycle. Lahat kasi ng mga dumadaan ay may mga sakay na. Iyon namang nasakyan namin ay sinabihan ni nanay na hintayin kami. Pero noong pagkabalik namin ay wala na ito. Baka kako biglang sinamaan ang pakiramdam kaya umuwi na lang ng walang paalam. Tanda ko pa noon na todo alalay ako kay nanay sa paglalakad. Baka madapa ito, lalo at nag-aagaw na noon ang liwanag at dilim. Nang makasalubong namin sa daan si Tita Mina. Medyo nakakapagtaka ang gawin niya noong mga oras na iyon. Hindi siya yung Tita Mina na nakikita kong dumadalaw minsan sa bahay namin. Para siyang may sapi. Hindi siya nakatingin sa daan, ngunit nakatitig siya sa tiyan ni nanay ko. At nung mapansin niya na nakatingin ako sa kanya, ay agad itong nag-iwas ng tingin at tinitigan ako sa mga nanlilisik na mga mata. Grabe ang takot ko sa mga oras na iyon. Noong malalagpasan na sana namin siya, ay hinawakan niya ang braso ng aking ina. Nagulat naman kami sa ginawa niya. "Magagabi na ah! Saan kayo pupunta?" Tanong pa nito. Ramdam kong hindi na rin komportable si nanay sa mga oras na iyon. Sinundo ko lang itong anak ko." Sagot naman ni nanay. Mas lalo akong nabahala nang makita kong nilapat nito ang kamay niya sa tiyan ni nanay. "Napakaswerteng bata, ang lusog-lusog." Wika pa nito. Sige, mauna na kami ng mga bata. Andiyan na pala ang tricycle." Dahilan ni nanay at tinanggalan nito ang kamay sa tiyan niya. Pinara na ni nanay ang dumaang tricycle. Mabuti na lang at hinintuan din kami. Sumakay na kami ng tricycle matapos magpaalam sa pinsan ni nanay. Napakatahimik ng paligid noon dahil gabi na nga at ang mga ilaw na lang sa poste ang nagsisilbing tanglaw sa daan. Nakita kong kumaway pa si tita habang umuusad ang tricycle. Saglit lang ako napatingin sa harapan at noong muli ko siyang lingunin sa likuran, sa inalisan namin ay nanindig ang mga balahibo ko dahil wala na siya roon. Parang naglaho na lamang siya bigla na parang anino sa dilim. Noong makarating kami sa bahay, agad kong napansin si tatay at ang mga kumpare nito na nag-uusap sa labas. May nakahandang alak at mga chichirya na nasa kanilang tabi. At ang usapan nila ay tila may halong kasaysayan na mga nakakatakot na pangyayari sa lugar namin. Hinawakan ni tatay si nanay sa noo at sinabing, "Nagsiselebrate lang kami, mahal." Nagtaka ako sa narinig. "Anong okasyon po, tay?" Tanong ko naman
habang ibinababa ang dala ko. Ngumiti si tatay at sumagot, "Sa pagkakaroon niyo ng bagong kapatid." Nagpalitan ng tingin si nanay at tatay. "Sige na, pumasok na kayo at magpahinga na. Pero, teka lang mahal, bakit parang namumutla ka yata?" Wika pa ni tatay. "Baka kailangan ko lang magpahinga. Lumalalim na rin kasi ang gabi." Matamlay na pagkakasagot naman ni nanay. Sabi naman ni tatay, "May ulam at kanin na dyan sa kusina ha. Kung gusto nyo kumain, magsikain na kayo." "Sige, isagani, bantayin mong maigi si nanay mo ha." Wika pa ni tatay. Tumango naman ako at sumunod din sa loob ng bahay. Ikinuha ko muna ng tubig si nanay at dinala sa kwarto nila. Matapos makapagbihis ay nahiga na si nanay para matulog. Pero nakikita kong tila may iniindang masakit si nanay kasi nakangiwi ang mukha niya habang nakahawak sa tiyan. Pinilit kong hindi mag-alala, ngunit naroon ang kaba sa aking dibdib dahil naiisip ko na baka inaaswang na siya, lalo at buntis nga ito. Habang tahimik ang gabi at lahat ay tila tulog na, biglang bumukas ang pintuan ng malakas at pumasok si tatay. Halatang nagmamadali at may dalang masamang balita. "May aswang! Humanda kayo!" sabi niya pa. Hindi pa raw sila nangangalahati sa kanilang inuman nang may madinig silang tunog ng mahinang tiktik, indikasyon na malapit lang ito sa amin. Samahan pa na mabango raw ang mga buntis sa pangamoy ng mga aswang. Paniguradong si nanay talaga ang punteriya noon. Ginising ni tatay si nanay. Nagising naman ito pero hingal na hingal at umiiyak. Nanaginip daw siya ng masama tungkol sa isang halimaw. "Mahal, napanaginipan ko na inaaswang daw ako at kinain ang bunso natin." Iyak na sumbong pa ni nanay. Pinainom muna ni tatay si nanay ng tubig, tapos sinabing huwag mag-alala dahil hindi yun mangyayari. Maliban sa kanya, ay naroon pa sa bahay namin ang mga kumpare niya na tutulong sa pagbabantay. Ilang saglit pa ay pumasok sa bahay namin ang kumpare ni tatay na si Mang Densyo. "Pare, kukuha lang ako ng asin sa kusina niyo ha." "Oo sige pare, maghalungkat ka na lang doon," sagot naman ni tatay. Pagkabalik ni Mang Densyo ay dala na ang garapo namin ng asin, tapos agad naglagay sa mga bintana. Inutusan rin ako ni tatay na kumuha ng asin at lagyan din ang bintana ng kwarto. Ilang saglit pa ay may mga naririnig na kaming yabag ng paa sa bubungan. Kaya nagkakatinginan kami at natatakot. Si tatay naman ay binalot ng itim na tela ang tiyan ni nanay, habang parang naninigas ito sa takot. Nagmumura na rin ang mga kumpare ni tatay sa labas. Bali iyong aswang ang minumura nila at pinapalayas. Ilang sandali pa ay napagpasyahan nila na lumabas sa bahay. Kasama ni tatay ang mga kumpare nito. Dala-dala yung asin at mga tabak. Dinig ko pa ang mga sigaw nila sa labas na parang napaaway na talaga sila. "Mali kayo ng binibiktima! Mga traidor! Lumabas kayo dyan! Lumaban kayo ng patas!" Dinig kong sigaw ni tatay sa labas. Noong mga oras na iyon, ay kaming tatlo na lang ni nanay at ng kapatid ko ang nasa loob ng kwarto. Nadidinig pa rin namin ang mga yabag sa bubong namin na pawid at ang mahinang pag-ik-ik. Nagkatinginan kami ni nanay nang bigla itong tumigil sa pwesto kung saan siya nakahiga. May naririnig ako noon na tunog na parang pusang naghuhukay sa aming bubungan, kaya lalo iyong dumagdag sa takot ko. Ilang saglit pa, noong mawala ang tunog ng pagkutkot sa itaas, ay may napansin akong parang sinulid na kulay pula na pababa sa tiyan ni nanay. Dahan-dahan lang ito at parang nakikiramdam din. Agad akong naghanap ng pamutol roon at nanginginig kong hinawakan ang nakita kong gunting mula sa lamesa. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa tila pulang sinulid.
Noong malapit na ako ay agad ko itong hinawakan at dali-daling pinutol. Nakarinig ako ng malakas na pagpalo sa bubungan, kasabay ng tunog ng nasasaktang pusa. Sinenyasan ko pa si nanay na nanlalaki ang mga mata na tinitignan ang ginagawa ko. Napasigaw kami ni nanay pareho sa takot noong muling mapatingin sa bagay na pinutol ko kanina na parang sinulid lamang na pula. Hawak-hawak ko pa rin kasi iyon at kung kanina ay sinulid lang, ngayon ay naging dila na iyon at gumagalaw-galaw pa. Kaya nabitawan ko iyon at nalaglag sa may sahi. Matapos noon ay nakita ko ang kamay ko na maraming dugo. Agad namang pumasok sa aming silid si tatay. Tinanong kung anong nangyari sa akin. Bakit raw may dugo ang kamay ko? Kinuha niya pa ito at tinignan kung saang parte ako nasugatan. Pero dahil naninigas talaga ako sa takot noon, kaya ang tanging nagawa ko lang ay ituro ang dila na gumagalaw sa sahi. Noong makita ito ni tatay ay napamura siya. Inilagay niya iyon sa isang tela at binudbura ng maraming asin. "Lintik kang aswang ka! Nagkamali talaga kayo ng bahay na pinuntirya! Anak, lumapit ka muna rito," sabi pa ni tatay, sabay yakap sa akin para pakalmahin ako. "Huwag kayo mag-alala anak, ligtas kayo. Babantayin mong maigi si nanay mo ha, lalabas ako uli." Habang pinagmamasdan ko si tatay na inaayos ang lahat, naririnig ko pa rin ang mga yabag sa labas. May sigawan at tila nagkakaroon ng labanan. Dinampot ni tatay ang tabak at muling lumabas. "Anak, ang nanay at kapatid mo ha, huwag mo aalisin ang tingin mo sa kanila." Pagkalabas ni tatay ay naririnig namin ang patuloy na paglalabanan sa labas. Sumigaw ang isang kumpare ni tatay. "Natamaan ko sa balikat! Pasundan mo para mapuruhan!" Maliban sa sigaw na galit, may mga sigaw din sila na tila nasasaktan. May tunog rin ng mga pag-angil akong naririnig. Sa tingin ko ay determinado talaga si tatay at ang mga kumpare niya na ipakita sa mga aswang na mali sila ng pinuntiryang bahay dahil lalaban sila tatay ng patayan. Sa loob naman ng kwarto ay hawak ko ang kamay ni nanay na nanginginig sa takot. "Huwag ka po mag-alala, nay. Matatapos din ang laban na yan. Kaya nila yan. Marami naman sila eh." Pagpapakalma ko pa rito, ang kapatid ko naman ay tila walang pakialam sa mga nangyayaring kaguluhan dahil mahimbing pa rin ang tulog nito. Palibhasa bata pa kaya malalim kong matulog. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik si tatay sa kwarto. Pawis na pawis at halatang pagod. May mga kalmot din siya sa braso. "Nakatakas ang mga hayop! Matindi talaga lumaban, ang babangis!" Wika pa ni tatay. "Kumusta ang mga kumpare mo?" Nag-aalalang tanong pa ni nanay. "Ayos naman sila, pero may mga kalmot rin. Ayun, nasa kusina. Hinuhugasan ang mga kalmot nila. Pinakiusapan ko sila na dito muna matulog sa atin. Baka mamaya ay bumalik na naman ang mga aswang pagsapit ng madaling araw." Sagot pa ni tatay. Sa napapansin ko kay tatay, maging siya ay natatakot rin. Ang mga kumpare niya ay ganun din dahil madalas silang tumingin sa bubungan at nakikiramdam. Kinabukasan, narinig ko ang pagtatalo nila nanay at tatay. "Hindi ito pwedeng palampasin! Mga traidor sila! Hindi sila marunong kumilala ng kamag-anak! Samantalang ang ganda ng pagtrato natin sa kanila!" Pasigaw na wika pa ni tatay. "Paano kung hindi naman sila? Hindi tayo pa ang napasama ng bintang." Sagot naman ni nanay. "Sila lang ang posibleng gumawa nito. Sila lang ang dayo sa lugar natin at galing pa sila sa probinsyang iyon. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Kung hindi talaga sila yun, edi patunayan nila. Malalaman ko rin naman ang totoo." Giit pa ni tatay. Kahit anong pigil ni nanay ay ayaw talaga nito makinig. Noong mga pagkakataong iyon ay nakalabas na ako ng silid dahil nagising na nga ako sa ingay ng pagtatalo nila. Tumayo si tatay na galit at agad lumabas ng bahay.
Hinabol ko siya at pilit na inaabot ang kanyang braso para sana pigilan, pero napakabilis niyang maglakad. Pagkarating namin sa bahay nila Tita Mina ay agad nagsisigaw si tatay. "Mina! Lumabas kayo dyan ni Cesar! Kailangan natin magkaalaman! Mga traidor kayo! Mga aswang! Akala ko kung papakitaan ko kayo ng maganda ay matututo kayong kumilala ng kamag-anak. Hindi pa rin pala! Lumabas kayo dyan! Ikaw, Cesar! Ngayon mo ipakita sa akin ang tapang mo! Magharap tayo sa liwanag ng araw! Hindi iyong patraidor kang susugod sa amin kapag gabi!" Nakakailang minuto nang sumisigaw si tatay pero walang nagbubukas ng pinto. Saradong-sarado naman ang bahay nila, pati mga bintana ay nakasarado rin. Hindi na nakatiis pa si tatay, pinagtataga niya na ang tarangkahan ng bakuran at noong masira ay saka siya pumasok. Sumunod din ako sa kanya agad. Nakita kong nakapadlak ang pintuan ng bahay pero mukhang hindi kumbinsido roon si tatay dahil pwede namang dumaan sa kusina. Pinagtataga niya rin ang pintuan sa harapan at noong magbukas ay saka siya pumasok. Mabilis na rin akong nakabuntot sa kanya. Pagkapasok ay bumungad sa amin ang masangsang na amoy sa loob. Amoy na parang pinaghalong bulok na karne at dugo. "Nakikita mo ba ito ng malinaw, anak?" Tanong pa ni tatay habang may itinuturo sa ibaba. May mga patak ng dugo sa sahig at gilid ng dingding. Nakaramdam ako ng matinding takot habang nakasunod sa kanya. "Walang tao dito. Nasaan na sila?" Naguguluhang wika pa ni tatay. Hanggang sa hindi na kami nakatiis pa sa amoy, inaya ko na si tatay na lumabas ng bahay na iyon. Pumayag naman siya at sumunod sa akin noong lumabas ako. Pagkalabas namin ay nakita naming dumaan ang kakilala naming magtataho na taga kabilang barangay pa. "Suki, anong ginagawa niyo dyan sa loob?" Tanong niya pa na halatang nagtataka. "Hinahanap namin ang mag-asawa," sagot naman ni tatay habang pilit pinapakalma ang sarili. Umiling-iling ang magtataho at sinabing, "Ay, huli na kayo! Nakita ko sila kaninang madaling araw. Noong naroon pa ako sa may highway na naghihintay ng pagliwanag. Nagmamadali silang naglalakad na may dalang tag-iisang bag. Ano bang nangyari? Napansin ko kasi na iika-ika ang lalaki. Parang may tama sa balikat eh. Samantalang ang babae naman ay duguan ang bibig na parang naputulan ng dila. May itinali kasi na makapal na tela sa mismong bibig niya habang naglalakad ito ng nakapayuko." Nanlaki ang mga mata ni tatay at biglang nagdilim ang kanyang mukha. Tama nga ang hinala ko. Sila nga ang mga aswang na sumugod kagabi. Bulong pa nito na tila lalo pang nagalit na naging tama ang kanyang hinala. Tapos iniwan na kami noong magtataho dahil nakita noon si nanay na may hawak na 3 baso na plastik dahil bibili rin siya ng taho. Habang pabalik kami ng bahay ay tahimik lang si tatay. Halatang iniisip ang mga nangyari. Pagdating namin sa bahay ay hindi muna nagsalita si nanay. Hinintay niya muna na makalis ang magtataho bago siya nagtanong. "Anong nakita niyo sa bahay nila, Mina? Nakausap mo ba sila?" Napabuntong hininga si tatay sabay sabing, "Wala na sila, tumakas na. Pero tama ang hinala ko. Sila ang mga aswang na sumugod sa atin rito kagabi. At malamang sila rin ang may gawa ng iba pang patayan dito." Niyakap ni nanay si tatay at pilit na pinapakalma. "Baka bumalik pa sila. Kailangan pa rin natin mag-ingat." Wika pa ni tatay. Sabi naman ni nanay, "Di isa lang ang solusyon dyan. Kailangan palagi tayong handa at huwag kang magpapagabi sa labas. Dahil sino ang puprotekta sa akin kapag bigla nila akong sinugod at wala ka?" "Oo, mahal. Huwag kang mag-aalala. Hindi ko hahayaang makuha nila sa atin ang ating bunso." Matapos noon ay natulog maghapon si tatay. Puyat kasi ito sa pagbabantay noong nakaraang gabi.
Noong sumunod na gabi ay naroon uli sa amin si Mang Densyo. Doon siya natulog. Para may makatulong si tatay kung sakaling dalawin kami muli ng mga aswang. Pero sa awa ng Diyos ay hindi na sila bumalik pa. Ang bahay na pinagawa nila ay naging abandonado na. Kaya ang ginawa ni tatay ay pinatirahan niya iyon sa pinsan niya na bagong nag-asawa. Para hindi na balikan pa ni na Tita Mina. At kung magbalik man sila ay siguradong masisira ang pangalan nila dahil ipinagkalat na ni tatay na sila ang aswang. Ewan lang namin kung gaano kainit ang magiging pagsalubong ng mga tao kung sakaling magbalik sila. Lalo at marami silang naging biktima bago sila umalis sa lugar namin. Kahit kailan ay hindi na nga namin sila nakita pang muli. At maliban sa pinsan ni tatay na si Tito Julius, ay nadagdagan pa ang aming mga kapitbahay hanggang sa naging dikit-dikit na ang mga bahay sa bahagi namin. Hindi na iyon nakakatakot dahil kaunting sigaw mo lang kapag may sumalakay na aswang ay madaling maririnig ng mga kapitbahay. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan. Lubos na gumagalang, Isagani ng Leyte. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.